Mga kababayan ko, tayo po ay magsasalita hinggil dito sa inilabas ni Gibo Chudoro ha, na tutol siya sa Pistox aniya. Totoo naman na kung magpipistox, mag-uusap ang pangkapayapaan, magpapalakas na naman po ang Communist Party of the Philippines. Ha? Magpapalakas na naman po yan. Yung mga dating larangang gerilya nila na na-wash out po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yan po ay totally wash out, ha, mga kababayan ko. Pero ang ano po natin dito, bakit itong ating pamahalaan ay tutol sa usapang pangkapayapaan? Sila naman ay simulat maupo si Bongbong Marcos ay magkakakampi naman. So, ibig sabihin may pagkakaunawaan. Ang tanong, bakit kayo ay nagbabangga ngayon? Bakit nagkaroon ng enkwentro? Yan yung tanong ng taong bayan. Simulat sa pool naman, alam naman ng ating mga mamamayan na itong si Gibo Chudoro ay nakikipagpakinabangan din naman sa Communist Party of the Philippines noong taong 2010 national election. Noong tumakbo siyang presidente. At ako pa ang organizer ng Anak Pawis noon at Secretary General ng Anak Pawis noon na nakakaharap ang kanilang mga tauhan at nakakaharap din naman siya. O tinutulungan namin to sa eleksyon. O take note mga kababayan ko, NPA pa po ako noon, activist pa po ako noon. Bakit si Gibo Chudoro ngayon ay tila napakatapang at nagpapahayag na tutol siya sa Pistox sa Communist Party of the Philippines? Ang tanong ko naman magkakakampi naman kayo Magkakakampi naman kayo bakit kayo ay naglalaban-laban ngayon? Ano ba ang ibig sabihin nito? Para matakpan yung mga isyong panlipunan? Yung kawalan tugon sa lahat ng mga trabahante natin na nawawalan ngayon ng trabaho? Napakaraming issue ngayon, ha, Mr. Gibo Chudoro. Alam mo ito si Gibo Chudoro nung araw, ito ay idol na idol ko. Alam mo kung bakit? No, ako'y aktivista, talagang napakagaling pong manalita nitong tao na ito. Napakagaling po niyan. Hangang-hanga po ako sa tao na yan. Pero ang akin nga po dito, kung talagang lalabanan natin ang insurhensiya, bakit hindi tanggalin? Ito talwar yung kongreso. Baklasin, i-abolish. O kaya naman ay gumawa ng mga pabor na batas sa estado. Hindi pabor na batas sa Communist Party of the Philippines. Nangyayari po sino ba ang gumagawa ng mga batas ngayon sa kongreso? Karamihan po ngayon na gumagawa ng batas sa kongreso ay saklaw po ng Communist Party of the Philippines, ng NUFC. Sa totoo lang mga kababayan ko noong panahon ni Carlos Zarate, nung siya pa in chairman ng NUFC, diyan sa kongreso, hindi ko lang alam kung sino na yung chairman ng NUFC diyan sa kongreso. Yung National United Front Commission diyan sa kongreso. Yan po ay saklaw ng Communist Party of the Philippines. Kinokomisyon po nila yung lahat ng congressman kung saan iniipon at mayroon din po silang alliance diyan. Kaya tayo, wala naman po tayo sa gobyerno, hindi ko naman po alam kung sino yung miyembro o presidente ngayon ng NUFC diyan po sa kongreso. Kaya yung ibang mga intelligence diyan na nakakapanood po sa akin pong mga sinasabi o inilalabas na video ay maaaring alam ho ng tropa yan kung sino na yung miyembro o yung kawani o presidente ng NUFC diyan sa kongreso. Sa totoo lang mga kababayan ko, how many years na ba nakikipaglaban ang Communist Party of the Philippines? Almost 50 years na o 50 years na. 5 dekada mahigit. Magsi 6 decades na nga sila dito sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin, masyado na po sila nakapenetrate sa atin pong pamahalaan. Ano ba ang layunin ng Communist Party of the Philippines? Siyempre, agawin yung kapangyarihan pampolitika sa ating bansa, sa demokrasya nating bansa. Ay nangyayari na po ngayon Naagaw na po nila ngayon yung kapangyarihan pampolitika. Ano bang ginagawa ng ibang mga congressman dito sa ating lipunan? Ay di bagat mag-protection lang naman na sarili nilang yaman. Makikipag-connect sa mga saklaw ng Communist Party of the Philippines kapag eleksyon. Kagaya nito ni Gibo Chudoro, mga kababayan ko, nakipag-connect siya nung
2010 na presidential national election sa CPP and PNDF. O, tapos ngayon, nagtatanong laang naman tayo. Siguro tutol sa Pistox, kahit naman ako, tutol ako dyan dahil sasamantalahin ang dating mga kasama yan para mabalikan nila yung mga, ma-recover nila yung mga dati namin mga basing masa na iniwanan noon at totally nagre-recovered pa rin naman hanggang ngayon ang dating mga kasama sa bawat area, kaya yan ay mga nababangga. Nare-recovered nila yung mga naiwanan noon. Kaya yung iba dyan sa Negros at sa iba't ibang lalawigan ay nababangga ng tropa kasi nga ay nagre-recovered po yan ng mga basing gerilya o basing masa po nila. Yung mga iniwan po namin noon na basing masa ay binabalikan po ng mga iyan. Ang tanong ko naman, Gibo Chuduro, magkatrabaho naman kayo ng CPP and PNDF, bakit ano ba? Ano ba ang nangyayari sa atin ngayon? Kayo ba ay magkalaban? Magkalaban ba kayo? Ako naman ay nagugulat sa inyo Alam niyo, sa totoo lang wag niyo naman paglaruan yung taong bayan. Dahil maaaring hindi alam ng taong bayan yung ginagawa ng mga politiko sa ating lipunan. At yung mga oligarchy ng CPP and PNDF na nakapwesto sa ating lipunan, wag niyo naman lokohin yung karamihan o yung 75% ng mga mahihirap nating kababayan. Alam niyo mga kababayan, 75% yung ating mga kababayan na mahihirap. Pagka nag-ipon-ipon yan at nagkasundo-sundo na ang ating gobyerno at ang CPP and PND pa hindi suportahan ng mga mamamayan na yan, bakit ba? Kung suportahan mo, patuloy lang namang naiipit ang ating mga sibilyan sa labanan. Sinong naiipit? Sige nga, tanungin natin kayo. Kapag nagkaroon ng ng bangayan, itong matataas na opisyal ng National Democratic Front diyan sa gobyerno, magbabangga yan hanggang diyan sa ibaba. Yung mga basing masa ng New People's Army, maiipit. Bakit? Magbabakbakan Sundalo at ang NPA Yun po yung talagang problema po sa ating lipunan. Gibo Chudoro, wag niyo naman lukuhin yung ating bayan. Dahil alam naman ng taong bayan kung sino ka. Almost 50 years na. O 5 dekada na, mag-6 na dekada na ang Communist Party of the Philippines. Kung tutuusin, kung gusto natin tuldukan ang usaping insurhensiya dito sa bansa natin, wag natin gawin bihado yung pumapabor na batas sa ating mga kasundaluhan. Bakit? Ay nananalo lang ang ating mga kasundaluhan pagdating na ganyan may labanan. At makikita ng kasundaluhan na may mga armas yung kanilang kalaban. Ay paano pagdating sa legal? Ano ang laban ng ating mga kasundaluhan dyan? Wala. At based the Constitution 1987, legal ang ginagawa ng aktivismo na saklaw po ng Communist Party of the Philippines o na yung National Democratic Front. Legal yan. Inilegal po yan sa Constitution 1987. Legal po yan. Kaya paano mababanggain yan? Ngayon nga kung makikita natin, napakarami halos nila. Nagulat po ako nung May 1, napakarami na nagrarally sa ating lansangan. Nung panahon po ni PRRD, umunti na po yan. Ilang mga basing gerilya na lamang po yan. Halos tunaw na po yung iba. Alam niyo, sa totoo lang, nasa presidente, nasa namumuno sa ating lipunan. Kung talagang gusto niyan tuldukan ang insurhensiya dito po sa bansa natin at hindi gagawing hanap buhay, ay po pwede naman. Tamo si PRRD, nagawa naman yan tuldukan. At nakagawa agad si PRRD ng Executive Order number 70 na maglalayo na kung sino man yung pumoproteksyon na makikipagtulungan sa Communist Party of the Philippines ay may kaukulang bilanggo. Paano ngayon? May gumawa ba ng batas na ginawa ng batas ni PRRD? Ay di bagat wala naman. Ngayon, alam mo ano nangyayari ngayon? Sariling bulsa, sariling kapakanan ang mga pinupuno mga kongresman yan ng pera. Kung sino may pakinabang na presidente at kung sino may mahuhut-hut, huhut-hutin ang huhut-hutin. Kaya tayo sa totoo lang yung mga iba na mga kongresman na mapanghut-hut laang naman, huwag na nating iluklok sa atin pong pamahalaan. Yun, hanggang dito na lamang mga kababayan ko
God bless us all at tayo ay galit sa mga taong mandarambong. Galit po tayo dun sa mga taong niluloko yung ating mga mamamayan. Galit po tayo doon sa mga taong mapagpanggap pero kakampi naman ng kanyang kinakalaban. Ay mahirap yan, ha? Ang kalaban mo dyan ay sarili mo. Yun, God bless us all mga kababayan ko. Ingat po kayong lahat. At huwag po tayong paluloko, huwag po tayong palilinlang sa anumang ginagawa ng oligarko ng Communist Party of the Philippines. Gumaganon po sila, naglalarong mabuti para malin lang ang sambayan ng Pilipino at tuluyang magtagumpay ang komunismo.